So magandang araw guys. Marami akong nababasa na mga negative comments about sa SFD instant delivery kaysa ganito ganyan, aakyat sa building, maraming mali-maling pin. Alam niyo naman guys, si SFD is bago lang. So may mga tendency talaga na may ilang mga pin na hindi akma doon sa address. Pero minimal lang din naman. Dahil kapag may mga mali kayong pin na experience, pwede nyo itong report sa customer service ni SFD para maiayos nila at may correct yung tamang pin. So magbibigay lang ako ng mga signs na hindi ka tatagal sa SFD kung may attitude ka na ganito. Una, ayaw mong umakyat ng building. Sa SFD, maraming mga seller na nasa taas sila ng tower ng building, lalo na pagdating sa Binondo area. So kung ayaw mong umakyat ng building para pick upin yung parcel, hindi ka tatagal sa SFD. Pangalawa, hindi ka matyaga. Sa SFD, may mga times na kapag pumasok sa'yo yung booking at pagdating mo dun sa seller sa pick up location, yung ibang parcel hindi pa siya na ipapak. So may mga times talaga mag-aantay ka ng 10 to 15 minutes dahil ipapak pa nila yung item. Ngayon kung hindi ka matyaga, hindi ka mainipin ka, ay talagang hindi ka tatagal sa SFD. Pangatlo, ito yung mga rider na gusto lang yung madali lagi. Kapag mali yung pin, hindi tatawag sa customer, hindi ko confirm kung saan tama yung exact location ng customer, or either hindi hanapin yung exact address. Porket nandun na sila sa pin, ay ang iniisip nila, doon na yung tamang location ng customer. So may iba talaga na nakakapag-experience na mali yung pin ng location ng seller o di kaya ng customer. So may iba dyan na ang pin ay around nasa 500 meters lang yung layo versus dun sa tamang address ng customer, no? Or 1.1 km or 1.5. So kailangan mo lang talagang hanapin yung tamang pin ng customer. Ngayon kung hindi ka matyaga, mainipin ka, tapos gusto mo laging madali sa iyo yung pagpunta mo at pag-drop, ay talagang hindi kasi sa bawat biyahe hindi talaga maiiwasan na magkaroon ng problema o aberya. Ngayon kung puro ka reklamo sa buhay at wala kang tiyaga, ay hindi ka talaga tatagal sa SFD. So ang mangyayari dyan is magtitiis ka na lang doon sa kung saan ka komportable, kung saan halos ipamigay na lang yung pagod mo, yung motor mo halos bugbog na, pero yung pamasahe ay sobrang baba. Kung gano'n ang ugali mo, wala kang magagawa kundi pagtiisan na lang yung ganong klaseng trato sa mga rider na halos abusuhin na yung rider. So dito naman kay SFD, maganda yung fare niya, yung pamasahe niya, mataas talaga. Pag nagsimula ka ng 9 AM, so kung nakakuha ka ng multiple bookings, siguro kahit mga 8 booking lang sa isang araw, ay mayroon ka ng kita. Compare naman dun sa iba, halos hanggang maggabi ka na dun sa biyahe para lang kumita ka, ano. So yun lang guys, at sana ay kung kunting tiis lang at wag nyong pangarapin or wag nyong tiyagaan na ito lang yung pagkakakitaan nyo. So hanap din tayo ng diskarte paminsan-minsan, at hindi lang ito lang yung gawin yung hanap buhay. Iwas-iwasan nyo na rin yung pagrereklamo sa buhay, ano. So nasa atin naman yan kung paano natin gagawan ng paraan yung ikakabuti sa ating buhay. So yun lang, good luck.